po yung mga strategies ng mga wealthy people. Sabi, many people spend money and save what is left. Including me, ganun ako bago ko po malaman itong concept na to. Pero ang wealthy people, ginagawa nila, they save money, even invest money, and spend what is left. Kaya nagsiset na sila ng certain percentage kung magkano yung i-invest nila. Hi, ako nga pala si Nel Sembrano Lontok, dating accountant na ngayon na isang online entrepreneur and financial educator sa IMG. Dito sa channel ko, nagbibigay po ko ng personal finance tips at mga tips kung paano po ko nagkaroon ng time freedom doing IMG mission. Kung sa tingin mo makakatulong itong channel ko sa'yo, panoorin mo itong video na to until the end. Pangalawa, ito yung mga strategies ng mga wealthy people. Most people consider healthcare and insurance as an expense. Iniisip nila, gastos lang yan. Ako before, ganun din gastos lang yan. Di naman ako magkakasakit Wealthy people, kinoconsider nila na yung healthcare and insurance as investment. Kasi protection po siya sa investment natin. Ang mga wealthy people, ganun po yung mindset nila. Number 3, most people work hard for the money. Wealthy people let money work for them. Though syempre, bago naman nila magawa na yung pera mag-work para sa kanila, syempre nag-work hard din muna sila. Pero hindi lang sila nag-work hard for the money. At the same time po, yung pera nila, ini-invest nila para later on, yung pera na ang mag-work para sa kanila. The difference between the wealthy and most people is the way they think about planning their future. Madami po sa mga Pinoy na hindi po nagpaplano talaga. Minsan, hindi lang talaga nila alam. X-curve concept, ito po yung magtuturo sa atin kung ano yung dapat nating i-prioritize. Ito yung last concept na gusto ko pong i-share sa inyo. Kaya siya tinatawag na X-curve concept is meron tayong line going up. Yan, ito yung ating wealth line. Dapat ang wealth natin pataas. Tapos, merong line going down. Siyempre, nung nag-start po tayo magtrabaho, wala tayong ipon. Pero ang goal natin, pagtanda natin, is magkaroon tayo ng malaking savings. Kaya lang, nahihirapan po ang karamihan sa atin nung nagsisimula pa lang ng pamilya or bata pa dahil may mga responsibilidad po tayo sa buhay. Malaki po yung responsibility natin, pero ang goal po natin when we get old is males na po yan dahil meron tayong big savings. So ano po ba yung mga responsibility natin? Food, shelter, housing loan, or rent, clothing. Meron po tayong pinag-aaral na anak, meron po tayong pinag-aaral na kapatid, kung tayo pa ay single, so education. Tapos kapag tayo ay nagkasakit, kapag tayo ay na-ospital, health. So ito po usually basic needs natin. Kapag kulang po yung ating kinikita, ang nangyayari po, nagiging basic needs na rin ang pagbayad ng utang. Dito, tinuturuan namin na hindi solusyon ang utang kung kulang yung income. Ang solusyon dyan is kailangan meron tayong additional source of income. Tapos, syempre, yung mga expenses na po yan, permanent yan. Even mawalan po tayong trabaho, even tumanda tayo, nandyan pa rin po yan. Kailangan pa rin natin kumain, kailangan pa rin natin ng matitirhan, kailangan pa rin natin magpalit ng damit, at pinaka malaki pong expenses natin pagtanda is health. Do you agree? So sana debt-free na rin tayo dyan pagdating ng araw. Ayaw naman natin na uugod-ugod na tayo, di ba? Or inuubo-ubo na tayo. Nagbabayad pa rin tayo ng utang. So dapat magawa natin na debt-free na tayo dyan. So dito, we work hard for the money. Lahat naman po tayo dadaan dito sa kailangan natin magtrabaho. Unless kung talagang pinanganak tayong mayaman, di ba? Pero baka wala ka dito kasi alam mo na to. Lahat tayo kailangan dumaan sa pagkakaroon po ng active income. Pero yung income po natin na yon, temporary siya. So, ibig sabihin, pwede po siyang mawala. So, doon ko lang po na-realize kasi dati, pag professional ka, kapag accountant ka, iniisip po, hindi ka naman mawawala ng trabaho Pero possible din pala na mawalan ka ng trabaho. Bakit? Kasi ayaw mo na sa trabaho. So, ganun po yung nangyari sa akin. Nung time na ayaw ko na magtrabaho, saan ako kukuha? Wala mo ko na ipon. So, temporary yung income. So, pwede siyang mawala yung income natin, pero yung responsibility natin or expenses natin, permanent. So, ibig sabihin, may imbalance. Dito pa lang po, may problema na. May dalawa lang daw pong pwedeng mangyari sa atin. Ito yung 2 questions na dapat nating itanong sa sarili. Una, what if daw is may mangyari sa atin as breadwinner. So kapag breadwinner po tayo at may nangyari sa atin, paano po yung ating pamilya?
Sino magte-take care sa ating pamilya? If we love our family, dapat proteksyonan natin yung pamilya natin. If may mangyari sa atin, dapat may income protection, may magre-replace dun sa income na nawala kasi nawala tayo. Kasi yung mga ibang dahilan kung bakit mawawala yung income, okay lang, makakahanap ka pa ng trabaho eh. Pero paano kung ikaw mismo breadwinner, nawala? Wala na talaga yung income nun, di ba? So, dapat meron tayong income protection. So, in financial planning term, yun po ang tinatawag natin na life insurance. Huwag po kayo matakot sa life insurance kasi ang purpose lang naman po nun, habang hindi pa natin napapataas yung ating savings, protected tayo. Ang purpose lang nun is mahal natin yung pamilya natin. So, pangalawa, question na pwedeng mangyari po sa atin, what if naman daw we live longer? Malaking problema po yan kung hindi po tayo nakapag-ipon. Kasi sino yung magte-take care sa ating future pagdating ng araw? Yun po yung problem doon. Kala ng iba, hindi siya problema if we live longer. Yung iba, dahil hindi pa nila nare-realize na kailangan ng financial education, so ang nagiging solusyon nila, madalas ako makakita sa social media ng ganun, is ang kanilang mga anak o ang kanilang mga kamag-anak o kaya government. So, dapat meron tayong investment and long-term healthcare. Investment para meron po tayong pansagot sa mga basic needs natin, long-term care para pangsagot po sa ating healthcare needs. Para tayo po ay living on interest na lang. Kasi nga, physically po, pagdating ng 70, 80, hindi man related sa health, eh, di ba? Hindi na rin ganun kalakas yung katawan natin. So, sino yung maghuhugas ang pinggan? Sino yung maglilinis ang bahay, magluluto? Kung may sarili-sarili na rin pong pamilya, yung mga anak natin. So, kailangan meron din tayong pampasweldo sa ating kasambahay. Hindi tayo, di ba, nakadepende sa mga ibang tao or anak natin. So, para po, money working for us na. Kung mapapataas natin tong savings line natin, magkaroon po tayo ng investment at long-term healthcare, hindi natin magiging problema yung future kasi nakapaghanda po tayo. The three major financial needs daw natin is una, income protection or life insurance. This will protect your family if you die too soon. Life insurance protection can help you replace your income, help finance your children's education, pay estate tax kung meron po tayong mga properties na kailangan matransfer sa ating mga pamilya, pwede pong sagutin niya ng life insurance. Pambayad ng utang kasi kapag po tayo ay nawala, yung utang di naman niya mawawala eh. So, instantly. Pangalawa, importante na meron tayong investment. This is the answer naman if you live too long. After mag-retire ng 60, 20 years pa, nabuhay pa tayo, ito po kasi mag-generate ng continuing income for you when you retire. It is your money working for you. Kung gusto po natin na money working for us, so importante po yung investment. Number 3, long-term healthcare. This is the answer to your healthcare needs when you retire or get old. How comfortable your healthcare situation will be after you turn age 60 depend on the decision you make today. Kasi hindi mo po siyang pwedeng kunin pag 60 ka na. Kailangan kunin mo siya o pag-ipunan mo siya before ka pa mag-60. Kasi pag after 60 ka na, hindi na pwede. So para mas makapagplano tayo in the future, etong three major financial needs yung dapat nating i-focus talaga na unahin. Dapat meron tayong income protection, meron tayong investment, at meron tayong long-term healthcare. So, eto kasi yung madalas na nagiging solusyon ng mga Pinoy. Akala nila sapat na yung mga government program na binibigay po sa atin sa mga Pilipino. Para mas maliwanagan po yung iba kasi hindi sila kumukuha ng mga personal na life insurance, investment, healthcare kasi akala nila sapat na yung binibigay sa atin ng gobyerno. So for GSIS, so an insurance and retirement program for government employee. Ang limitation lang po dito is yung proceeds and benefit from GSIS and SSS may not be enough when you retire and when you stop working. So ang SSS naman is sa mga private sector employees. Yung 5K po ba, sapat po ba yan sa pang-araw-araw natin na gastusin sa isang buwan? So yung iba, baka 2K pa yung natatanggap. So hindi siya sapat. So, okay siya na may SSS ka, okay yan, pero dapat meron ka pang additional talaga na iba pang investment. May Pag-ibig, a National Savings and House Financing Program. Ang limitation nito, limited mostly to low-cost housing only. Tsaka alam ko wala naman tong return, di ba? Wala naman tong benefit kapag nag-retire ka. Iba pa yung mga MP2, ganyan. So yung iba naman na yun, ganun din naka-invest din naman yun sa mutual fund. And yung iba, hindi na ako kukuha ng healthcare kasi may PhilHealth na ako. Ano ba yung PhilHealth? A National Health Insurance System. So ito, mandatory to, di ba, na binabawas sa sweldo para meron kang PhilHealth. So kaya lang, ang limitation ng PhilHealth, yung benefits nan,
can fully cover the healthcare claims or expenses. Hindi naman talaga kaya ng PhilHealth natin kapag na-ospital tayo eh. Portion lang ang ibabawas. So yan po yung mga maling paniniwala ng maraming Pinoy, kaya hindi na sila nag-i-invest, hindi na sila kumukuha ng healthcare or insurance and investment kasi akala nila sapat na yung binibigay ng gobyerno. Pero hindi yan sapat. Kailangan pa rin, meron pa rin tayong personal talaga. Thank you, meron tayong mga SSS, PhilHealth, GSIS, pero kailangan dagdagan pa rin natin. Kaya ako, naghanap po ako talaga ng ibang paraan para ako ay makapag-invest. So, paano po ba ako natutong mag-invest? Ang pinakadahilan din kasi noon is naghanap po talaga ako ng backup plan para kapag nag-resign po ako or ayaw ko nang bumalik sa corporate world, meron po akong pwedeng gawin na patuloy na magbibigay sa akin ng income. So, 2006 po, kwento ko lang mabilis So, nakapasa po ako ng board exam, CPA po yan. 2007 to 2012, nag-work po ako sa corporate. Akala ko po pagka work ko ng 2007, mataas na agad yung sweldo ko, pero hindi So, 8,500 lang po yung sweldo ko that time. So, hatiin mo pa po siya every 15 and 30, 3,000 plus lang. Makati pa yon. Scam talaga siya. So, akala ko totoo na yayaman ako pag naging CPA, pero hindi. Pero hindi naman ako nagsisisi kasi yan naman yung pangarap ko noon. Pero nag-iba kasi yung pangarap ko after ko na magtrabaho. So, 2012 nakaranas po ako dyan ng stress talaga, kaya nag-resign ako. So, gusto kong maghanap ng ibang paraan para po ako ay mag-earn ng money. Kaya lang, kakahanap ko ng paraan, naubos po yung savings ko. So, buti na lang bago maubos yung savings ko noon, kasi nag-resign ako nakilala ko po yung IMG. So, na-introduce siya sa akin ng isang kaibigan. Doon ko nalaman na dapat pala nag-iipon tayo, nag-i-invest tayo. So, narinig ko po yung word na stock market. So, sabi ko, ay, gusto ko yung matutunan. Nag-join po ako. So, hindi lang po stock market ang natutunan ko sa IMG. Lahat po ng aspeto ng personal finance natutunan ko. At the same time, pwede rin pala siyang gawin as part-time business, as financial educator. Hindi naman lahat kailangan gawin ito. So, yung gusto lang talaga na magkaroon din ng additional income. So, June 2012 to August 2014, nag-part-time po ako, pinalad. August 2014 until now po, naging full-time financial educator po ako sa IMG and doing our financial literacy campaign worldwide kasi pwede mo naman siyang gawin kahit nasa bahay ka lang, basta may internet ka. Dito po ako natutong mag-invest sa IMG. Dahil po sa IMG, na-build po namin ang aming financial foundation na sabi ko kanina, hindi mo siya overnight na mabibuild. Kami po, 11 years po until now, pinupunuan pa po namin yung aming bawat block ng financial foundation. Sa cash flow po, IMG po ang nagbigay sa amin ng additional cash flow as financial educator. Short-term healthcare, provided din po, may Kaiser din po ako na Health Protect for short-term healthcare. Kung magkasakit or magpa-consult, meron po tayong short-term healthcare na magagamit. Kahit po hindi na ako employed, provided po siya ng IMG. At tapos ko na rin po yung aking long-term healthcare. Meron din po akong term life insurance sa Most 80 na may kasama rin po yung investment. Emergency fund po meron naman sa bangko at yung iba cash. Tapos meron din tayong personal accident insurance at Fidelity Life Insurance. Meron na rin pong investment, kahit pa paano nakakapag-invest na rin sa mutual fund at nakapagsimula na rin kami na mag-invest sa real estate. So bago rin naman kami mag-invest dito, binuo muna namin dito sa baba. So hindi siya sabay-sabay. So unti-unti po yan na binild. IMG rin po ang nakatulong sa akin yan. Maybe you are asking yourself now kung hindi pa ba huli para sa iyo kasi ako nagsimula po ako noong 27 years old pa lang ako. Para sa akin, hindi po. Meron po akong ginaguide ng mga members ng IMG na nasa 50s na and up and they still have hopes na makakahabol pa sila. Alam ko, ganun ka rin. Alam ko, kaya mo pang humabol. Ito po yung mga next na panoorin mo to know more about IMG. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. See you again in another video.